Hi guys, it's me again, Mami Lai, and welcome to my journey. Hindi lang po ako makasigaw ngayon, wala naman akong microphone because hinihingal ako. Kapag hinihingal ako, ayokong i-force ang self ko. So, for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga gamot na tinitake ko while I'm pregnant. So, for this day, I'm 27. This is my 28 weeks na. So, by next week, 7 months na po ako. Ito na yung last week ko for 6 months. So, I have 2 medicines na tinitake. Hindi 2 pieces. Yung una, prenatal vitamins ko. And yung pangalawa, dahil dito sa bed rest o nung na-emergency ako. So, unahin natin yung prenatal. Noong una, kung nagpa-check up, I think it's 5 months, pinainom na ako ng folic. 5 months, 5 weeks, sorry. Pinainom na po ako ng folic hanggang 14 weeks. So, on the 15th day, 15 weeks, 0 day, tinigil na po yung folic. I don't know why, pero yung folic kasi nagbubuo dun sa bata. Para hindi kulang yung kung anumang part yun. Hingal ako. So, yun po yung una kong tinik, kasama ng mga prenatal vitamins. Number 1 doon, yung, OB-Mom po ito. Multivitamins naming mga mother para po, habang binubuo yung bata, kompleto ka ng vitamina, ng minerals, food supplement din siya. So, ito pong gamot na ito, pharmacodynamic, libre to. Kasi, taga Makati po talaga ako originally. And botante po ako doon. I have my yellow card. So, we have this benefit sa mga gamot. And also, may mga bigay din doon sa mga nanganak na friend natin na mayroong natira sa kanila at hindi na nila kailangan. So, ang laking bagay na nakatipid po ako. Yung isa pong kasama nito, ito yung every morning tinitake. So, after breakfast. Okay? Every morning, ang tinitake din namin is calcium. Kasama nito. Actually, sa reseta, calcium with zinc. I'm not sure kung ano yung meron sa zinc. Pero dahil nga magbubuhat tayo sa ating mattress ng bata, kailangan talaga natin ng calcium. Naipit sa... Kailangan talaga natin ng calcium sa katawan. So, galing din po ito sa Makati at libre po ito. Meron akong 5 na ganito before and 30 tablets po per pack. Ganun din, galing sa Makati yung ibabigay ng mga friends natin. So, chewable tong binigay sa akin. So, I am so happy kasi hindi ako mahirapang uminom. Kasi isa yun sa mga struggle sa mga buntis. Nasusuka kasi hindi nalulunok. And yung iba ayaw ng lasa, maselan, ganun. So, ayun. Sa chewable siya, ginagawa ko lang siya candy. So, ngayon sana umabot ng May kasi 2 na lang. Yung isa po nabuksan na, ito hindi pa. Ayan o. Sana umabot ng May. Then, pagdating ng lunch, 30 minutes before lunch, pinapainom sa akin itong Ferrous. Actually, naubos na yung bigay ng Makati. At, kasi syempre, yung mga nanganak nating friend, kailangan din nila na Ferrous. So, bumili na kami sa TGP. The Generic Pharmacy. Yeah, kasi minsan nalilito ako sa The Generic at saka sa The Generic Pharmacy. Mura to. So, ito yung Ferrous tab. Ayan, sugar-coated tablet. Medyo madami-dami yung binili namin. Kasi, ang hirap bumili pa isa-isa. Kasi kapag nakalimutan may araw pang hindi ka makakainom. Iwasan natin yun. And merong nagbigay sa akin Sorbifer na iron din. Yeah. Kailan ko saan itong brand. Pero bigay kasi ito ng ating mga friends. So, meron akong extra pa. Ito, sabi ni Doc, mas maganda daw to nasabayan ng vitamin C. And nagkataon that time nung nagreseta ng ganito may sipon ubo ako. So,
Na-explain ko sa kanya, sabi niya nga linisin. So, naglinis kami ng aircon, mga filter, nagpalit kami ng cobre kama. Baka nga naman, dun lang ako natitrigger ng ubot sipon, tsaka may sinusitis ako. So, maganda daw to na may kasamang vitamin C kasi siya yung nagpapalakas kay vitamin C. Pero ang advice niya, wag siyang isasabay sa calcium. Mababaliwala yung gamot. So, kaya ito, every morning, ito, tanghali, then pagdating ng gabi, isa na lang iniinom ko, calcium ulit. So, twice a day po ito. After dinner, iinom po ako ulit nito. Chewable naman kaya hindi na siya problema. Basta ang advice, malayo ang gap nila sa oras. Kasi nga, mababaliwala yung gamot because of that. Okay? So, magkasama, morning, yung OB mom, tsaka yung calcium, and then lunch, ito, tsaka yung vitamin C. Wala lang ako ngayon, nakakaubos ko lang, pero bibili na tomorrow. And then paggabi, calcium ulit. Huwag na huwag kakalimutan, lahat yan kailangan. Hindi lang ng sarili mo, hindi lang ng nanay, pati ng bata. And then, mabalik naman tayo dun sa nagkaroon ako ng emergency. Naitakbo po ako sa hospital. May vlog na po ako doon. Vlog number 45, if I'm not mistaken. So, during that time, yun po yung nag-bleed ako. Ang nakanote sa akin is threatened abortion or magpi-preterm. Parang ganun. Yun yung iniiwasan natin. So, isa po sa mga pinainom sa akin ay itong isoxaprine nang binili namin is Unilab. Ang nakareseta sa akin is for 7 days and 3 times a day po ito. So, 21 pieces yung binili namin. As I said, hindi kami bumibili pa isa-isa. Bihira. Kasi mas mahirap gumastos kapag kunyari naubos ngayon tapos babiyahe ka pa pumunta ng pharmacy. Dagdag pa yun. At least isang bili na lang. Pag merong sobra. So, ang purpose naman daw po nito is, actually, meron akong vlog din. It's either before this or yung number 45 na ang sabi ko sa isoxaprine ay blood something flow. Baka din. Pero, ito po pala ay binigay sa akin para mas kumapit, pampakapit sa bata. Oral ko po itong iniinom. Maliit lang siya, napakaliit niya lang. Oh. Tapos, 3 times a day. Ang nakalagay po dun sa reseta, 8 to 8. 8 a.m. 2 p.m. tsaka 8 p.m. So, kailangan kong kumain ng 7 para masunod ko yung oras. Minsan, disiplina talaga. And then, may isa. May isa pang gamot. Ito pong progesterone. Unilab din yung binili namin. Herajust. Ayan ba yan? Soft gelatin capsule. So, it's gel siya. Hindi ko alam kung ilan yung pinabili nito, hindi ko maalala, pero nakalagay doon is 9 p.m. But, ang ginagawa ko po dito kapag bago matulog talaga, yun naman din talaga yung advice. Nag-fix lang sila ng 9 if in case. Ang problema ko, nung nireseta yan is, sino ang maglalagay? Kasi ano po ito, ini-insert sa ating ari. Para nga daw kumapit yung or pampalambot ba? Hindi ko maalala, nalilito na ako. Pero para po ito sa hindi ako hindi ako mag-preterm. Hindi ako manganak na mas maaga. So, dalawa sila. Oral, tsaka itong ini-insert. Nung unang araw po kasi na na-confine ako last Saturday or March 2, OB po ang nag-insert niyan. Nung March 3 naman, nurse ang nag-insert, may kasamang KY. KY po ay gel siya para mabilis daw i-insert. And it's okay. Pero nung March 3, si tatay na ang naglagay. Kasi hindi ko alam kung paano. Pangalawa, hindi ko na nga nakikita. Kasi nga lahi na ng tiyan ko. And tatakot ako. And then, baka kasi, bawal kasi akong i-eye-ing man lang yung sinusukat, kung ilang cm ka na, bawal kasi nga nandun yung placenta ko. So, takot na takot ako na baka mamaya malagay doon sa loob, mabutas yung placenta, kung saan kumukuha ng nutrients yung bata, masira. Oh my God, I can't afford na mawalan ng anak.
So, natatakot po talaga ako. Ito yung pinaka nakakatakot sa lahat ng gamot na tinitake ko. Para lang siguro makasure. So, anyway, meron pa ako 6 days para gawin to. So, yung Tuesday, si tatay din, pero maaga. Ang medyo differences nila, nung si Obi ang naglagay kasi nito, walang kahit anong leak sa gamot. Hindi po siya nag-leak. Kasi parang natunaw siya inside of me. Though meron akong brown discharge that time, and medyo sumakit, nagkaroon ng pain yung puson ko, and sabi part naman din laga sa ibang mga parents, ganun talaga yung na-experience, pero hindi lahat. So, nung yung nurse ang gumawa, pagising ko na umaga, naka-diaper kasi ako nun, may nag-leak from this gamot. Alam kong gamot siya kasi alam ko yung parang lumalabas sa atin na discharge na puti. Yun kasi medyo powder, so alam kong galing dito. Tapos, nung kay tatay na, ganun din, yung 2 days. Nung ako na yung nag-insert, I think nag-start ako Wednesday, tsaka kahapon. May konting leakage pa din, pero compare sa kanila, wala. And ngayon, kahapon, naramdaman ko yung pain sa puso. Ibig sabihin, baka tama yung ginawa ko. Hindi ko kasi alam talaga. Kasi, hindi ko masyadong pinapasok sa loob kasi natatakot talaga ako. So, ito talaga very challenging sa akin. Kaya, mag-ingat-ingat kayo kasi ito yung pinakaayaw natin gagawin. Lalo na sa may mga kondisyon sa pagbubuntis. So, ito lang yung gamot ko everyday. Konti lang naman siya. Yung iba lang medyo maselan talagang uminom ng mga gamot. Pabalik ko na siya sa lalagyan. Ngayon, merong additional sa akin na ito ay depende lang kung iinumin. Lactulose. Yeah, Unilab na naman kasi meron sila. Tsaka kilala na ang Unilab eh. So, ito naman po, 30 ml to per day. Kung, if needed pala. Hindi pala per day, if needed lang po. Yan po ay pangpasoft ng bowel natin. So, yung pinainom ako ng twice niyan, nasa hospital ako, Saturday, nagpa-admit, admission, and Sunday. Then Monday, hindi ko na ako minom. Kasi ang advice ni Doc, nung dinalaw niya ako ng OB ko, too much of this is possible na magkaroon ng diarrhea. At pag nagka-diarrhea ka, talagang naisip ko kagad yung dehydration. Kailangan ko more on water. And then, ang advice siya sa akin, 2 to 3 days na hindi ako magpupoop, saka lang ako iinom. Para hindi naman ako, ng 30 ml, para hindi naman ako mabigla or ma-dehydrate. So, sundin natin yon. Ang hindi ko lang talaga nasunod sa oras ay ito. Kasi nahirap ako dito. Pangalawa, sayang kasi siya kung madalas, mas marami akong ihi paggabi. Sayang kasi siya kapag nilagay mo, kasi ihi ako. Diba? Dito po sa bahay kasi, nasa second floor, yung CR. Sa first floor po kami. Hindi ito yung master bedroom. Nasa taas po yung master bedroom, pero ayoko kasi umaakyat. Nakakapagod. Lalo na sa sitwasyon ko, bawal talaga. So, umakyat lang ako sa CR. As advice ng OB, dapat daw, yung kung mapupups ako, yung lalabas na talaga. Minsan ang hirap. Tapos pagdating mo doon, utot lang pala. Kaya, bababa ako ulit, pakikiramdaman ko. Ganun na yung level ko ngayon. And pag-iihi naman, ngayon, unfortunately, hindi dumating yung portable toilet bowl na in-order namin. Siya yung una kong in-order nung nakalabas kami. Kasi nga alam ko ng ganda sitwasyon. And hindi talaga ako lumalabas ng kwarto. Yan. Pag lumabas ako dyan, lagot ako. So, dinidisiplina din natin ang ating sarili. Kung gusto natin ma-achieve yung ating mga goal. And gusto ko talaga. So, minsan iinom ko to mga 10, 11 kasi dun lang ako matutulog. Ang advice naman kasi, before bedtime,
hinihintay ko munang makaihi ako. Ang mga 2 o 3 after kong mag-dinner. And dun lang ako maglalagay pag feeling ko wala ng water. Kasi yun nga. Mamaya ulit. Nakainom naman na ako ng 8 p.m. na gamot ko. Ito na lang palang calcium ang hindi pa. So, inom na ako. So, ganito lang yung itsura niya. Yung iba mahihirapan. Shucks. Mahihirapan sa ganito. Powder pa siya. Pero ako okay lang. Kasi candy naman siya. Alam niyo yung joy na parang pinipito natin ng mga panahon ng 90s, 80s dyan. Bilog na may butas. Ganun candy. Ganun po yung lasa niya. Para sa akin. Yung ibang hindi nila na-appreciate. Pero ako okay lang. Mas gusto ko kaysa dito. So, yun lang. Yan yung mga gamot na tinitake ko ngayon. At yung purpose nila kung bakit ko sila kailangang i-take. And I hope ang mga nanonood ngayon, nanonood po dito, huwag kayong basta-basta iinom ng gamot ng walang advice ng doktor. Never ko naman ginawa yun. Kahit yung may ubo ako, kahit gusto ko uminom ng oregano, kahit ina-advise na sa mga GC, ng mga buntis, hindi ko po ginagawa. Kasi natatakot ako. Baka mamaya, pwedeng sa kanila, walang effect, or walang, ano ba ang tawag doon, yung teka, nandito yun eh. So, walang effect sa kanila. Side effects. Walang side effects sa kanila, pero baka sa akin meron. So, huwag natin gawin. And, may mga vitamins na over-the-counter. Baka kasi mamaya, hindi pala pwede sa inyo. Basta sundin nyo lagi ang OB. Anything na mararamdaman ninyo pag ininom nyo yun, or may nangyari, may lumabas, may sumakit. Kasi candy. Sabihin nyo kagad. Okay? Kasi mas mahal gumastos kapag nagkasakit. Yun yung hindi namin nakita na possible pala. Kasi sa 3 pregnancy ko, ito talaga yung sasabi kong nagpahirap. Hindi naman nagpahirap sa akin, pero sa sitwasyon namin ngayon. So, yun lang. And I hope alam niyo yung mga, naintindihan po ninyo yung mga sinasabi ko at nakatulong sa inyo. Yun lang. Thank you so much. Bye!